Ba't yung helmet mo ganyan? Ba't yung helmet mo nasa siko? Natatandaan niyo yung babae na yung hinuli sila, tas galit na galit siya dun sa MMDA, yung video, di ba? Galit na galit yung babae kasi hindi sila naka-helmet. Bakit? Naka-backpack siya, galing siya sa call center, sinundo siya ng boyfriend niya. Galit na galit, boyfriend, asawa, ganun. Sinundo siya, galit na galit at hinuhuli sila ng police. Bakit? Yung wala silang helmet. Sabi, anong walang helmet? May helmet kami ito. Oo nga, ba't nasa siko mo? Nakasuot sa siko yung helmet. Bumili kami ng ulam Bumili kami ng ulam. Ayan, nakalagay yung supot ng ulam dun sa helmet. Saan namin lalagay itong ulam? Oh. Luke chapter 11 verse 24 to 26. Okay, ito po. Luke chapter 11 verse 24 to 26. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid or dry places, seeking rest and does not find it. Seeking rest and does not find it. Grabe, no? Pati pala yung evil spirits pala naghahanap din ng pahinga, no? Problema sa kanila, restless sila. Kasi they will never ever enter the Lord's rest. Ang rest talaga nanggagaling kay Lord Matthew 11:28, come to me, all of you who are heavily laden and all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Rest. Sabi rin ni Lord sa Old Testament, yung mga sumusuway sa kanya, they will never enter my rest, no? So yan ang promise ni Lord. Ito mga evil spirits, wala talaga sila, napaka-restless talaga. Okay, so when an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. Ano po yung house? Yung house po, yung translation po na sa iba po, tent. Okay? Sa iba po, tent yan. House, ibig sabihin, shelter. Okay? Shelter. So, nung panahon nila Abraham, tent ang usual shelter. Okay? I will return to the house I left. Babalik siya kung saan siya umalis. Okay? Ang weird, no? Nakaalis na siya, babalik pa siya. Ba't siya babalik? Okay? Tapos paano siya umalis in the first place? Okay. So, tinan ninyo Okay, next. Iangat natin. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Put in order. Put in order. Sandali. Sino lang nakakagawa nito sa heart ng tao? Sino lang? Sino lang nakakagawa nito sa heart ng tao? Para alisin yung impure spirit, tapos linisin, swept, winalis. Linisin yung heart ng tao. Okay? Tapos, put in order, isaayos ang mga bagay-bagay. Kaya lang, ito sabi, it finds the house swept clean and put in order. Ito ang weird. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and sandali, paano sila papasok ulit? They go in and live there. They go in and live there, and the final condition of that person is worse than the first. Grabe, no? Medyo napaka-alarming nito. Napaka-alarming nito. I wanna read this again, no? Ang alarming. Isa pa. Okay, daanan natin mabilis lang. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go and live there, and the final condition of the person is worse than the first. Grabe. Grabe to. Ano to? Hindi mo to alam kung ano ba to? Warning ba to? O dinidescribe ni Jesus lang? Is this just descriptive or is this prescriptive? Anong take away natin dyan? Anong take away natin dyan? Anong tao to? Anong klaseng tao to? Dito sa Tagalog, New Testament Version, basahin natin. Kapag lumabas na ang masamang espiritu sa isang tao. So sino lang nakakagawa nun? Sino lang nakakapagpalabas ng masamang espiritu sa isang tao? Sino lang? Si Lord. Okay? So meron tong may kamay ang Diyos dito, may kamay si Lord dito. So may involvement si Lord dito, obviously. Kapag lumabas na ang masamang espiritu sa isang tao, gumagala ito sa desert para humanap ng lugar para magpahinga. Pero kung wala itong makita,
sasabihin niya sa sarili, babalik na lang ako sa pinanggalingan kong bahay. Ano yung bahay? Yung tao. Yung bahay po, yun yung tao. Okay? Tayo po ang temple ng Holy Spirit. Resident po tayo, shelter po tayo. Okay? So, babalik ako sa pinanggalingan kong bahay. Tapos makikita niya kasi bago niya ginamit tong term na bahay, sa verse 24 ang ginamit, hindi bahay. Kapag lumabas ng masamang espiritu sa isang, hindi bahay, hindi isang bahay, isang tao. Isang tao. Okay? Kapag lumabas ang masamang espiritu sa isang tao. So tao ito. Nung sinabi niya, babalik ako doon sa pinanggalingan kong bahay. So yung sinasabi niya bahay, tao. As per verse 24. Okay? Tapos makikita niyang malinis at maayos na ang bahay. Wow, edi ayos. Malinis na, maayos na. Di ayos. Tama? Ito ang confusing. This is what boggles me. Kaya aalis siya. O yun. So hindi siya pumasok, malinis na eh. Edi umalis na. Tama, tama. So maruming spirit siya, malinis na yung bahay, hindi na siya papasok. Malinis na yung bahay eh. Okay? Maayos na nga eh. Hindi na yun bagay sa masamang espiritu, sa impure o sa maduming spirit. So natural na umalis siya. Ayaw niya dapat dun. Kaya aalis siya. Very good. Sabi nga ni Pastor Prince, #very good. At magsasama pa. Sandali. Ano to? Akala ko aalis na siya. Ang purpose pala niya, kaya siya aalis, magsasama pa ng 7 espiritu na mas malala pa sa kanya. Magsasama pa siya ng 7 plus siya, edi 8 na sila. Magsasama pa siya ng 7 na mas malala pa sa kanya. So this tells you na may hierarchy din yung evilness. Yung mga demonyo, hindi sila merong mas mataas na ranggo sa pagiging demonyo. May mas pusakal, okay? So ito yun. So yung junior na demonyo, magsasama pa siya ng mas senior na demonyo. Tapos sama-sama silang titira doon. Akala ko ba malinis na yung bahay? Paano siya nakatira doon at ang matindi, nagsama pa siya ng 7. Kaya mas magiging malala pa ang lagay ng taong yun kesa nung simula. Akala ko ba malinis na? Akala ko inalis yun, hindi naman aalis yung demon on his own eh. Wala naman demon na umaalis kasi trip lang niyang umalis eh. Maghahayatos siya. Bigyan ko nga ng time tong taong to na magpakabuti, alis na lang ako. Tapos babalik na lang ako minsan pag wala akong makitang malipatan. Hindi naman ganoon ang demon eh. Hindi naman ganoon eh. Aalis siya tapos maghahanap yan ng malilipatan. Yung magpapahinga, malilipatan yun. Maghahanap siya ng malilipatan. Wala siyang mapagpahinga, wala siyang malipatan, babalik siya sa'yo. Pagkakita niya, uy, malinis ah. Alam niyo kung anong kulang? Doon? Malinis, di ba? Swept clean. And everything is in order. Ano ang wala? Sabi ni Sister Trixie, no? Parang parang horror story pag inimagine mo. Alis yung bad spirit, tapos pagbalik walang tao. Ay, dito na ako. Malinis yung bahay, doon na siya. Ano ang wala? Walang nakatira. Ulitin ko walang nakatira. Kaya hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Anong possible na nangyari dito? Tingnan niyo daw tingnan niyo itong maigi Okay. Tingnan niyo to Natatandaan niyo sinabi ni Jesus, go and sin no more, lest something worse might happen to you. In all His graciousness, in all His grace and mercy, ang warning niya, huwag ka na magkasala ulit at baka may mangyari sa iyong mas malala. Ang sabi sa Proverbs, ang isang tao na hindi na pagsabihan, ayan si Pastor Jeremiah Belica, Attorney Jeremiah Belica, I'm so glad you're here, I'm so happy you're here. Maraming salamat po, I appreciate you. Ang sabi ng Proverbs, ang isang tao na hindi mapagsabihan, darating ang time,
he will be destroyed beyond repair. Ulitin ko, ang isang tao na hindi makuha sa sabi, darating ang time, madidisgrasya siya ng hindi kayang i-repair. And Proverbs is talking about real life, it's talking about reality. Okay? So, pag hindi ka nakinig, halimbawa, ito hindi to sa spirit, sa mga ano lang, dito lang, sa physical ano lang, dito lang sa practicality. Halimbawa ako po, dati nagmumotor ako dati. Okay? Hindi guarantee na pag Christian ka, hindi ka ma-aksidente. Ayan, no, may mga friends tayo. Si JB, na-aksidente yan. Sino pa isang na-aksidente dito? Sabi niya, napagbintangan pa siya na gina-judge pa siya ng mga churchmate niya at ng mga kaibigan niya na baka daw, hindi siya faithful kay Lord, kaya siya na-aksidente. Hindi ho ganun. Okay? Nagmotor ka eh. Okay, so kasama yun. So, motor ako. Pag nagmumotor ako, kahit malapit lang. Halimbawa, dito, pupunta lang ako sa Evia. Siguro 3 or 5 kilometers lang yun. So galing dito sa amin. Dalawa po ang jacket ko. Isang pang long ride, isang pang short ride. Pero yung paddings niyan magkasing kapal. Magkaiba lang ng yung pang short ride, butas-butas lang yung jacket para hindi mainit. Yung pang long ride, solid talaga yun. Okay? So tapos ang halaga nung jacket ko tsaka yung halaga nung setup ng helmet ko magkasing mahal. So parang halimbawa nung binili ko ang presyo ng motor ko halimbawa, hindi ko binibida, sinasabi ko lang sa inyo kung pero nabenta ko na yun eh. Okay, so halimbawa ang presyo ng Vespa ang motor ko eh. So kung bibili ka 150 yon, 150,000. Yung helmet ko, nakokonsensya nga ako kasi yung helmet ko wala pang 5,000, parang 3,500 yung helmet ko. Tapos yung jacket ko, yung isa kulang 10,000, yung pang long ride, yung isa 5,000 plus, mga 5,500, yung isa siguro 8 or 9. But gan tapos meron akong guantes na merong slider. Meron akong guantes na pang short ride. So yung pang dito lang. So makapal lang siya. Tapos meron akong guantes na pang long ride. Yung pang long ride ko meron ditong slider. Ibig sabihin ng slider parang may bakal dito na pag sumemplang ka, pag itinukod mo, hindi kakayod yung kamay mo. Dudulas ka sa okay? Tapos meron akong knee pads. Okay. Kaya pag lumalakad ako lalo, pag malayo talagang full gear ako, para ako robot, para akong bioman. Pero pag malapit lang, naka-helmet ako, tapos naka-jacket ako. Tapos, ganun. Tapos never akong nagmotor ng naka-shorts tsaka naka-chinelas. Never ko yung ginawa. Alam niyo kung bakit? Bago po ako bumili ng motor, ang una kong pinag-aralan, nag-research ako ng safety. Riding safety principles. Nag-research ako sa mga riding magazines, sa mga riding websites. Ito mga natutunan ko. Okay, sa mga nagmumotor dyan, pakinggan niyo po ito ha. Okay, mamaya babalik ko to sa pinag-uusapan natin. Okay? Pag magmumotor ka daw, ito unang-una mong iisipin. Unang-una mong iisipin, invisible ka. Assume invisibility. Unang-una mong iisipin, hindi ka nila kita. Marami nang namatay na nakamotor dahil lang akala nila nakikita sila nung nakabangga sa kanila. Hindi sila nakita. Kaya ikaw ang mag-iisip na hindi ka kita. Kaya hanggat maaari, magkakasalubong, paunahin mo. Kasi pwedeng hindi ka talaga kita. Huwag kang tatabi sa truck, malamang hindi ka makikita, lalo dun sa blind side sa kanan. Okay, so hindi ka dapat assume invisibility. Isipin mo, hindi nila ako kita. Ikaw alam mo kung nasan ka, sila hindi nila alam kung saan ka. So dapat ganun. Hindi ka nila nakikita. Totoo yun eh, kasi nagda-drive din ako ng kotse. Akala ng mga nasa labas ng kotse, pag nakita mo yung kotse, kita ka na ng kotse. Hindi ho. Makikita ka ng driver sa loob ng kotse, lalo pag gabi, siguro 3 dipa na lang ang layo mo sa kotse. Bago ka niya makita ng malinaw na tao ka pala. Okay, kaya pag mabilis yung kotse, akala mo nakita ka niya kasi sa malayo, nakikita mo siya. Hindi naman yung ilaw ng kotse, hindi naman yun yung mata ng kotse. Ang mata ng kotse, yung driver eh. Akala nyo dahil nakikita kayo nung ilaw ng kotse, nakikita kayo ng kotse. Hindi naman nakakita yung kotse, ang driver ang nakakita eh. Yung driver nasa loob eh. Nakuha nyo? So hindi ka kita ng driver. Kaya akala ng motor, nakikita siya ng kotse. Hindi niya alam, hindi siya nakikita ng driver, pero nakikita niya yung kotse. Okay, assume invisibility. Number 1. Number 2, hindi daw pagalingan magmotor, pagalingan mag-memorize ng kalye. Pagalingan mag-memorize ng kalye.
Okay? Pag hindi mo kabisado ang kalye, wag na wag kang tutulin. Kasi pwede kang mamatay sa isang lubak. Sa isang lubak lang pwede kang mamatay. Okay? Ang pag-memorize mo ang daan, alam mo kung nasan yung lubak, alam mo kung nasan yung mga manholes, alam mo. So, yun. So, i-memorize mo yung kalye. Kaya daw pag magpa-practice ka, paulit-ulit lang muna sa iisang kalye lang lagi mini-memorize mo. Ganoon lagi. Okay? So, tapos pangatlo, ito matindi, importante. Pakinggan nyo ha. Yung motor mo daw, ihahanda mo siya, siguraduhin mo na nakakondisyon siya para tumakbo. Lalo pag maglo-long ride ka. Na ang pinaka long ride ko na, ano lang naman dito sa Muntinlupa hanggang City Hall ng Valenzuela. So, yun. Pero malayo yun, nag-iisa lang ako. So, ang layo nun na ride. Okay? So, pag maglo-long ride, lalo pag maglo-long ride ka, ito. Yung motor mo daw, ihanda mo sa pagtakbo. Prep your motorcycle, your bike. Prep your bike for the ride. Okay? Prep your bike for the ride. Prepare your bike for the ride. Ngayon, sa gear, ikaw naman sa sarili mo, prepare yourself for the fall. Hindi to galing sa, hindi ko to inimbento ha, galing to sa mga expert ha, mga rider ha, mga professional riders ha. Sabi nila, yung bike mo, i-ready mo sa magandang pagtakbo. Yung suot mo, yung sarili mo, helmet mo, guantes mo, sapatos mo, pantalon mo, damit mo, vest mo, lahat, i-ready mo yung sarili mo sa pagsemplang. Itanong mo sa sarili mo bago ka lumabas, pag sumemplang ba ako, mabubuhay ako. Naintindihan nyo? Pag sumemplang ba ako, malaki ba yung chance kong mabuhay dito sa suot ko? O magiging longganisa ako dahil naka shorts ako? Talagang ako hindi ko maintindihan. May mga nag-aangkas, nakikita ko nag-aangkas yung lalaki, naka walking shorts, naka chinelas, yung babae naka maiksing shorts. Sabi ko, hindi na to naawa sa kanya. Nag-angkas ng ganun. Pag ito nasagi, tumilapon ka, pag kumiskis kang ganyan, naku, paano mo gagamutin yun? Magiging tosino ka doon. Pag nakamotor ako, nakamaong ako Meron pa maong na makapal Prepare yourself for the fall. Sabi nga ni Jeffrey Peñaflor, prepare yourself for the fall. Huwag kang marupok. Ano daw? Kaya iwas sa mga pa-fall. Una-una, assume invisibility. Number 2, prepare yourself for the fall. Okay? Bakit? Sinasabihin ko yung mga kaibigan ko nagmumotor. Sabi ko, ba't hindi ka nagkagwantes? Ba't malapit lang naman kuya Sabi, ba't yung helmet mo ganyan? Ba't yung helmet mo nasa siko? Natatandaan niyo yung babae na yung hinuli sila, tas galit na galit siya dun sa MMDA, yung video, di ba? Galit na galit yung babae kasi hindi sila naka-helmet. Bakit? Naka-backpack siya, galing siya sa call center, sinundo siya ng boyfriend niya. Galit na galit, asawa, ganun. Sinundo siya, galit na galit at hinuhuli sila ng police. Bakit? Yung wala silang helmet. Sabi, anong walang helmet? May helmet kami ito. Oo nga, ba't nasa siko mo? Nakasuot sa siko yung helmet. Bumili kami ng ulam Bumili ka namin ng ulam. Ayan, nakalagay yung supot ng ulam dun sa helmet. Saan namin lalagay itong ulam? Tawan-tawa ako dun. Saan daw nila ilalagay yung ulam? Meron siyang backpack. Ba't hindi nyo sa backpack ilagay? Ba't sa helmet nilalagay? Ano yan? Mas importante pa yung ulam nila kaysa dun sa bumbunan niya. At least pag sumemplang sila, sumabog yung ulo niya. At least yung ulam niya secured, di ba? At least pagdating niya sa puninarya, may ulam siya. Ano ba yan? Natatandaan niyo yun? Galit na galit pa siya. Yung mga pulis hindi alam ang gagawin niya. Anong pinagsasabi niya? Di ba? Bakit? Ba't ko sinabi yun? Sabi ko, hindi ka nag-helmet. Kasi sasabihin mo malapit lang. Paano pag nasagi ka dyan, tapos humampas ulo mo, anong sasabihin mo? Sana nag-helmet ako? Anong sasabihin mo pag kumaskas ka na itukod mo yung kamay mo, wala kang guwantes? O kaya nabangga ka ng kakapwa motor, nagkasalubong kayo, wala kang guwantes. Pag tumama yung handle ng motor niya dito, durog to, sakit niyan. Sasabihin mo, sana nagguwantes ako?
Naka-shorts ka, sumemplang ka, kumiskis yung hita mo sa asfalto. Sasabihin mo, sana nagpantalon ako, sana nagnipads ako. Isusuot mo yun habang hindi ka pa nasisemplang. Isusuot mo yun. Asahan mo na pwedeng mangyari. Ipanalangin mo na wag mangyari. Pag hindi nangyari, panalo ka. Pag nangyari, handa ka. Naintindihan nyo? Dito sa bahay, 3 fire extinguisher namin. 3. Ako bumili. Sa kotse ko, may fire extinguisher ako. O, sabi kayo ng totoo, sino may fire extinguisher sa kotse? Sino dyan? Ilang percent kaya ng Pinoy na nagda-drive sa EDSA ang may fire extinguisher sa kotse? Ako meron. May dala ako. Kasi nakakita na ako ng umaapoy na kotse. May dala akong fire extinguisher. Hindi ako nag-i-invite ng disgrasya. Naglalagay ako ng proteksyon. Sabi ng misis ko, ba't ganyan? Ba't ka bumili ng fire extinguisher sa bahay? Wala naman kaming sprinkler eh. Sabi ko, wala naman tayong sprinkler eh. May fire extinguisher ako sa kusina para malapit sa gasol. May fire extinguisher ako sa church malapit sa mga electronics. Tapos sabi ko, anong gagawin natin pag nagkasunog? Anong sasabihin mo? Sana meron tayong fire extinguisher. Di ba? Sabi nga ng pastor namin dito, si Pastor William, wala naman nagpupukpok ng bubong kapag tag-araw. Pag tag-araw, ayaw ng mga Pinoy magsipukpok, magsipatapal ng bubong. Pag tag-ulan, saka nag-aakyatan dun, ang hirap-hirap mag-repair habang tag-ulan. Naintindihan nyo? Anong kinalaman nun dito sa binasa natin? Sinasabi ko, hindi pwedeng, yung title natin, hindi pwedeng wala. Kailangan meron. Ano yung wala? Dumating yung demon, maayos na yung iniwan niyang tao. Yung iniwan niyang tao, maayos na. Ibig sabihin, umayos yung buhay. Umayos yung buhay. Ibig sabihin kung may sakit, gumaling. Ibig sabihin kung walang direksyon, nagkaroon ng direksyon. Ibig sabihin kung bagsak ang kabuhayan, umalwa yung kabuhayan. Umayos na eh. Everything is in order. Paano siya nakabalik? Paano siya nakabalik? Ito, related to dun sa letter ni Jesus sa Laodicea. Double check ko lang kasi 7 churches yun eh. Pero sa pagkaatanda ko, Laodicea yun eh. Laodicea. Ano yun? Nandito ako sa labas ng pinto. Kumakatok. Makinig ka, nakatayo ako sa may pinto at kumakatok. Kung may makarinig sa boses ko at magbukas ng pinto, papasok ako at magkasama kaming kakain. Isinulat ito para sa church. I wanna say that again. Isinulat po itong letter na ito ni Lord para pinasulat niya kay John para sa church na isulat mo sa iglesia ng Laodicea. Mga Christians po ang nandito at ang sabi ni Lord, nakatayo ako sa labas sa may pinto at kumakatok. Ibig sabihin kung church, Christians yun, ibig sabihin the house have been swept clean and everything has been put in order. Ang kaso, empty yung house. Bakit kasi si Jesus nasa labas? Walang tao. Hindi pwedeng walang tao. Sabi nga ng mga Christian apologists, lalo si Dr. Ravi Zacharias, ang sabi niya, hindi pwedeng walang Diyos. Hindi lang si Ravi nagsabi nito, pati yung si Frederick Nietzsche. Ito sabi niya, sabi ni Frederick Nietzsche, na Christian yun, he grew up in a Christian family, tapos naging atheist philosopher, tapos nabaliw siya bago siya namatay, no? Siya yung nagsabi na na siya yung nagpasikat ng nag-coin ng phrase na God is dead. Tapos sabi niya, hindi pwedeng walang Diyos. Hindi pwedeng walang Diyos. Sabi niya ito hindi pwedeng walang Diyos. Ngayon wala na ang Diyos, pinatay natin ang Diyos, sabi niya. Pinatay natin ang Diyos sa ating philosophical knives. Pinatay natin ang Diyos. Ito mga yun ang problema. Hindi pwedeng walang Diyos. Bakit? Pag walang Diyos, merong papalit sa Kanya. May mga magjo-Diyos-Diyosan. Kung walang hari, may mga maghahari-harian. Kung walang Diyos, may magjo-Diyos-Diyosan. At kita natin yan, mga galing sa mga atheistic regime, sila Mussolini, si Mao Zedong, si Stalin.
Kas bakit? Wala eh. Walang Diyos, may nagdiyos-diyosan. Di ba ang tawag natin mga demagogues? Mga nagdiyos-diyosan. Walang Diyos eh. Sa buhay, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng nung gumaling ka na, nakuha mo na kay Lord yung gusto mo, hindi pwedeng wala. One time, may isang sikat na preacher, may lumapit daw po sa kanya. Ang sabi, Pastor, syempre English, sabi, Pastor, pwede mo po ba akong ipag-pray? Ay, eto pala ang tanong. Sabi niya, Pastor, nalilito ako eh. Kasi ang tali-talino ko, ang successful ko, kasi ang sipag ko mag-aral, tapos dahil ang sipag ko mag-aral, ang galing ko mag-business, ang sipag ko talaga, I do it talaga, I discipline myself. So ang sipag ko at ang disiplinado ko, kaya ang successful ko at blessed na blessed ako. Ang problema, nakukonfuse ako. Nakukonfuse ako kung alin doon yung resulta ng sarili kong effort o alin doon yung blessing ni Lord. Yun ang sabi niya. Pastor, ipag-pray niyo ako kasi nakukonfuse ako dito sa dalawa. Alin sa mga nangyayari sa buhay ko ang resulta lang ng sarili kong galing? At alin dito ang milagro ng Diyos, ang blessing ng Diyos? Alin dyan? Gusto ko kasing malaman kung alin dyan. Ano sabi ng pastor? O sige, halika dito, ipag-pray natin. Ipag-pray natin ngayon na lahat ng blessing ni Lord sa'yo at lahat ng anointing niya sa'yo, tanggalin niya. Para sigurado ka na kahit anong mangyari, ikaw lang yun. Sabi niya, sige pastor, wag na lang. Huwag niya lang ako ipag-pray. Okay na. Pag-pray natin na tanggalin ni Lord lahat ng anointing niya sa iyo, lahat ng favor niya, lahat ng grace, lahat ng mercy, lahat ng blessing, para maalaman mo. Total, gusto mong malaman kung ano yung ikaw lang yung dapat purihin dyan eh. So, dahil gusto mong malaman, sige. Pag-pray natin na tanggalin ni Lord. Ako lagi kong pag pinapa-define ako, define yourself, ako na lagi kong sinasabi, ako po yung servant ni Lord na pag nalingat yung guardian angel ko, baka mapunta akong impyerno. Magulang lalingat. Pag si Lord nalingat sa akin, yung may isang araw na he did not pay attention to me. Sabi nga sa inyo, gang leader ako dapat kung di ako naging Christian. Malamang nasa na ako, bulak na ako sa ilong matagal na. Malamang ngayon kamukha ko na si Elvis Presley. Kasi pareho na kaming bangkay, di ba? Mga bangkay, magkakamukha naman yan, nagiging buto yan lahat, di ba? Isipin nyo, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang nakatira. So ito, tingin ko, anong nangyari dito sa taong to, binigay sa kanya ni Lord yung favor, pinagaling siya, inayos yung buhay niya, tapos, nag-decide siya na siya na lang. Kaya ko na palang walang bisyo. Kaya ko na palang umunlad. Kaya ko na pala to. Okay na ako. Settled na ako. Saan ko pagagamitin ngayon ang Diyos? Anong silbi niya ngayon sa akin? Lahat ng kailangan ko, sa akin na. So, okay na ako. I'm settled for life. Okay na yung mga investments ko, okay na yung mga business ko, okay na. Di ko na kailangan si Lord. So ngayon, maayos yung buhay niya. Kaso, walang nakatira. Dumating yung demon, walang nakatira. Walang hari dun sa loob. Pwedeng maghari-harian. Sabi ni Peter, ano sabi ni Peter? But in your hearts, 1 Peter 3:15, but in your hearts, set apart Christ as Lord and Savior, and always be prepared to give a reason to everyone who asks you to everyone who always be prepared to give an explanation to everyone who asks you for the reason. Ano ba yun? The reason, ano yun? The reason of the hope that is in you, but always do this with gentleness and respect. In your heart, set apart Christ in your hearts. Psalms 119 verse 11.
I have hidden your word deep within my heart so I may not sin against thee. Anong nilalagay doon? Yung word ni Lord. Yung word ni Lord, ilalagay mo doon. Si Lord, ilalagay mo doon, bubuksan mo, papapasukin mo doon. Para pag dumating yung demon, hindi lang niya nakitang maayos yung bahay mo. Nakita niya may nakatira, si Jesus. Hindi siya babalik, hindi siya papasok. Hindi pwedeng wala. Si Jesus po, di ba, lagi to natin nakikita sa mga istorya yung lumubog yung barko, malulunod na siya. Sabi niya, Lord, iligtas mo lang ako ngayon dito sa ligtas mo lang ako, wag lang ako mamatay, maglilingkod ako sa iyo. Di ba? Ganon, di ba? Gusto lang natin kapag desperate time na at kailangan nating makuha, saka lang tayo magkukumit. Tapos pag nakuha natin, kalas-kalas na ulit. Bakit? Wala tayong paggagamitan sa Diyos Kasi ang naging tingin natin sa Diyos gamit. Naging tingin natin sa Diyos gamit, hindi person. Person po si Lord. Kaya nga ang tawag personal relationship. Hindi ibig sabihin yan pang sarili. Ibig sabihin you have a relationship with an actual person because God is a person. God is a person. The creation is a personal decision. Wala namang creation, nag-create siya Minahal ka niya Person lang ang nagmamahal. Hindi consciousness lang ang nagmamahal. Person, kailangan person. Right? You are in a relationship with a person, not just with a deity, not just with an entity, not with a prop, not with a principle. Hindi ito the secret. Isipin mo lang, tapos wala talagang person, wala. Hindi ito ganun. Hindi ito electronics. You are in a relationship with a person. A person. So pag nakuha mo na kung ano man, pag binigay na sa'yo ni Lord, huwag mo naman palabasin. Ang dami sa ating ganyan mga Christian, si Lord na sa labas. Isipin mo, sarili niyang bahay yun, siya may-ari, kailangan pa niyang kumatok. Do you think it's flattering in any way na si Jesus? How do you think Jesus felt that time? Nung pinapasulat niya kay John, nasabihin mo nga si Lord, yan, dito sa labas kumakatok. Pagbuksan nga nila ako, isipin mo. Meron palang ganun. Ayun nilinis na, inayos na, pero pwede balikan ng demon. Bakit? Walang laman Pinaalis yung may-ari. Pinaalis yung may-ari sa sariling bahay. Kaya I want to remind you, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Hindi ka tatagal, sinasabi ko sa iyo. Ano mga applications niyan? May inalis sa iyo si Lord na bisyo. Kailangan mapalitan yan ng bagong bisyo na maayos, ng bagong habit na tama. Hindi pwedeng, halimbawa, kumakain ka ng maling pagkain, hindi naman pwedeng ihinto mo lang yung pagkain ng maling pagkain tapos wala ka nang kainin. Kailangan kumain ka ng tamang pagkain. Tama? Nagko-consume ka ng maling media. Ngayon na nandito tayo sa digital age na may media sa lahat. Lahat gumagamit ng media, ng social media, ng mass media, lahat gumagamit. Hindi naman pwedeng hindi ka na mag-consume o gumamit ng media. Gagamit ka pa rin ng media pero gagamit ka na ng tamang media. Hindi ka na nagbabasa ng mga pornographic materials, babasa ka na ng Bible. Hindi pwedeng wala kang ipalit, kailangan may ipalit ka kasi pag wala kang pinalit, babalik at babalik yung dati. At ang masakit, pag bumalik daw, naka-steroid na, mas malala, times 8. Madadagdagan na 7. Nakuha nyo? In many ways in the human life, in the human experience, that proves to be true. It's very evident. Halimbawa yung tulog, pag lumipas po yung antok, yung unang antok, alam nyo, eto na-realize ko sa isang coach na fina-follow ko. Sabi ko, kaya pala ako hirap na hirap matulog. Kasi ang sabi niya, paglampas ng 10 p.m., ito 10 p.m. na, sabi niya hanggat maaari, 10 p.m. matulog ka na. Sabi niya ganun, kaya bukas po baka kahit 10:50 tapusin na natin, 10:45 o 10:50 ganun. Okay? Bakit? Kasi dapat daw ang tao 10 o'clock dapat hanggat maaari tulog na. Bakit? Kasi 10 to 11 yan ang gagawin ng katawan, kukuha ng second wind. Second wind. Sa mga nagbabasketball, alam niyo yung sinasabi ko, yung second wind. Sa mga nasa combat sports, importante, lalo sa mga boksingero, pag naka-second wind yan, parang round 1 ulit yung lakas niya pag nahugot niya yung second wind niya. Tama, pagod ka na, bagsak ka na, lumabas yung second wind mo, nahugot ng katawan mo sa pinakaloob ng system mo, second wind ang tawag doon. Biglang lumakas, biglang tumulin, nakakuha ng second wind yon. Kaso, pagkatapos, yung second wind mo, malakas na malakas yan, para ka naka-energy drink. Tapos pag nawala yung second wind mo, magka-crash ka na.
magka-crash ka na talaga. Okay? So, diretso ka na. Yan yung plakda ka na talaga sa higaan, wala nang hilahilamos. Okay? Paglampas daw ng 10 o'clock, yung katawan mo nagge-generate ng second wind. So, pag nakuha niya yung second wind niya, gising na gising ka ngayon, parang umaga ulit. So, gumagamit ka na ng energy ng pandalawang araw. Gising na gising ka na, parang umaga na ulit. Mas malakas ka pa kaysa sa umaga. Ang lakas mo, ang talino mo, ang lakas mo. Kaso, hindi ka na makakatulog. Kasi, hihintayin na nung body mong mag-crash ka bago ka makatulog. So, abutin ka na ng pagputok ng araw. Bakit? Nakabuelo na siya eh. Handa na siya ulit trumabaho, nag-second wind siya eh. Kahit dito sa system ng katawan, it's evident to. Pag pinabayaan mong wala kang ginagawa, walang kapalit, walang laman, wala si Lord, magsa-second wind eh. Mas malala eh, mas malakas. So yung temptations, yung bad habits mo, magsa-second wind yan. Babalik sila mas malakas. Nakuha nyo? Kaya hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi ka lang nagbabasa ng hindi dapat binabasa. Tapos wala kang ibang binabasa. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagbabasa ng kahit anong Christian literature. Hindi pwede, kailangan magbasa ka, mapalitan mo yung Hindi pwedeng wala kang pinapanood. Hindi ka nanonood ng mga kahit ano, tapos wala kang pinapanood, ang tao ngayon talaga nanonood. Yung mag-abstain ka lang, sobrang hirap noon, mag-abstain ka lang. Tanong niyo sa mga nag-quit mag-yosi, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang laman yung bibig. Para matigil ka sa yosi, lagyan mo ng chewing gum. Kailangan may papalit. Hindi pwedeng alis ang demon dyan tapos walang papalit. Hindi pwede. Kailangan andyan si Lord. Kasi pag hindi, pag pinabayaan mo yan, magsi-second wind yung bad habits mo, magsi-second wind yung demons. Isipin mo hindi lang times 2, times 3, times 8. 8 times stronger. Mas malala pa sa kanya. Isipin mo na lang. Kaya po hindi pwedeng wala. Totoo po yan, nangyayari yan sa tao. Nangyayari yan. Ayoko na magbanggit ng mga, baka sabihin ng chichismis ako pero totoo yan. It happens. Sobrang accurate niyan, lalo si Jesus ang nagsabi. Si Jesus ang nagsabi, ganyan na nangyayari. So what do? In our hearts, we set apart Christ. In our hearts, we set apart Christ. We let Jesus in. We don't just let him in, we let him stay. And we let him rule. Because it's his house. So every time the demon wants to score, Jesus is there. Not in my house, man. Not in my house. This is my house. Psalms 119:11. I have hidden your word deep within my heart, so I may not sin against thee. Hindi pwedeng walang laman ang puso. Hindi pwedeng walang nakatira. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala. Kailangan nandiyan si Lord. Kailangan nandiyan si Lord. Kahit na paumayos na yung buhay mo, kahit na paumunlad na yung business mo, kahit na paggumanda na yung career mo, hindi pwedeng wala dyan si Lord. Hindi pwedeng wala. Lord, maraming salamat po. Salamat po, Lord. Ikaw ang pinaka-accurate mag-describe ng realities ng buhay, Lord God. Sobrang accurate po, Panginoon, ang pagka-describe mo sa aming mga tao, Panginoon. Na hindi lang sa spiritual life namin ito evident, pati sa physical system namin evident ito. Na pag hindi namin sinusunod yung mga principles mo sa buhay, nangyayari talaga po yung mga sinasabi mo eh. Na yung sakit, pag napabayaan, pag nabinat, mas malala ang binat kaysa sa unang sakit. Lalo na po sa sakit ng puso, mas malala ang binat. At ang dalangin po namin, Panginoon, huwag po namin pabayaan, Panginoon, na walang nakatira sa puso namin. Sa iyo kami. Dito ka po sa loob ka po, huwag ka po dyan sa labas. Pinagbubuksan ka po namin, Panginoon. Dito ka po sa loob. Rule in our lives, rule in our hearts, Lord God. Ikaw po ang masunod, hindi po kami, Panginoon. You own us, Lord God. This is your house. And you're gonna protect this house, Lord God. We know, Lord God, you protect this house, Lord, because this house is yours. In Jesus' name, all glory to you, our light in the darkness. Amen. 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 So God is good, God is good. So ito po ang Bible Ninja, ang nag-iisang laugh trick na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light who is Jesus, so you never lose your way in the dark like a true Bible Ninja. What